And for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong masarap na dessert. Gagawa tayo ng mas pinadaling recipe ng almond sansribal. Isa pang maganda dito, ito ay keto-friendly kaya naman bet na bet ito ng mga nagda-diet. Yung list of ingredients natin at yung ating baking time at yung costing na din ay ilalagay ko sa description box. So ready na ba kayo? Magsisimula na tayo. Una, kakailanganin natin ng 12 by 16 na pan. Papahiran ko to ng shortening, tapos lalagyan natin ng line ng parchment paper o kaya glasin. Electric oven. Creamy yung ating mixture, pwede kayong gumamit ng all-purpose cream o kaya ng whipping cream. And then, imimix ko lang ito, and then isasalang natin siya ng nasa 3 to 4 minutes hanggang sa lumapot siya. Pagka ganito na yung texture niya, isali na to dito sa ating bowl, tapos takpan ng plastic para hindi siya magkaroon ng film sa ibabaw, at saka ko to ilalagay sa ref para mas mapabilis lumamig. Sisiguraduhin na bago natin to gamitin ay malamig na yung custard hanggang loob. Para naman sa ating butter, as you can see, butter compound lang yung gagamitin ko. Pero pwede kayo ditong gumamit ng real butter, syempre mas masarap yung kakalabasan. Itong butter na to ay kalalabas ko lamang sa ref, malamig pa siya at matigas pa. And then isasalang ko lang ito sa ating mixer hanggang maging cream na yung ating butter.
Kapag yung butter nyo ay napupunta na sa gilid lahat habang nagmi-mix, syempre kailangan ninyo itong gamitan ng spatula para mapunta sa gitna para mas mapadali yung pagkikream natin dito. And then kapag na-cream na natin siya, ilalagay na natin yung napalamig na nating custard. Sana subukan nyo itong recipe na ito kasi pa-promise ko sa inyo na napakasarap nito. Yung butter na to, yung buttercream na to ay stable siya naman. At basta wag nyo lang siyang ilagay masyado sa initan ay may papangako kong stable ito. Tapos masarap na masarap din, hindi siya gaanong matamis at saka malinamnam siya. Halos kalasa nga ito ng Italian buttercream kung matitikman nyo. Kaya sana masubukan nyo at balitaan nyo ako kung nagustuhan nyo. Itong procedure na ito ay hindi naman tatagal ng 7 to 8 minutes, pero kung syempre kung hand mixer yung gamit nyo, mas matagal yon. At pagka ganito na yung texture niya, ay ready na natin itong gamitin. Pwede nyo rin pala itong gamitin sa mga cakes at iba nyo pang baked products. Bago tayo mag-assemble, ay magsasangag muna ako ng nasa 1 1/2 cups to 2 cups, depende sa inyo, ng almond na slice. Itong almond na slice na ginagamit ko ay yung meron pang brown o yung meron pang balat kasi malaki ang kamurahan nito compared dun sa puti na talaga. Ito ay parang nasa 540 pesos lang, yung puti naman ay nasa 900 pesos. Isinangag ko lang yon for 3 to 4 minutes and then pagka mainit na siya, malutong na siya at mas maaroma na yung mani. So, pagkatapos nating i-prepare lahat, ay mag-assemble na tayo. Gagawa ako dito ng 3 layer kada isa, and then lalagyan natin kada layer ng buttercream na ginawa natin. Pagkatapos, i-coat natin yung buong cake, and then ibabalutan natin to ng almond nuts. So, katulad ng sinabi ko kanina, gumamit ako ng half roll na clamshell na pa-oval ang takip. Mas masarap tong iserve ng malamig o kaya frozen. So, sana magustuhan nyo itong video na ginawa ko sa inyo, lalong-lalo na yung recipe. Katulad ng dati, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod ko pang mga video. Bye-bye!